Philippine Standard Time ay alas 5 ng umaga, June 19, 2024. Kapag araw-araw na pagninilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. And we are live! Welcome po sa ating programang Gabay sa BDS Radio, and this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. Makakasama niyo po Coach JC Libiran, together with my partner. Yes, brotherly yours or Mark Lee Isido. Mapagpalang umaga po sa lahat. Yay! Live na live, brother. Thank you so much. Awesome. Because for the past episodes natin, no, si Brother Mark ay kasama ko online at all the way from... Paranaque City. Ayan, pati mo muna yung mga tiga Paranaque o baka family mo. Sige. Yan, of course, binabati ko ang aking family una sa lahat. At syempre, ang aming parish, na National Shrine of Mary Help of Christians. And of course, I'm from Don Bosco Village. Binabati ko rin yung school namin, the Don Bosco School of Theology. So, hello sa mga fathers and mothers dyan, mga professors. Tama, ayan. At syempre tayo ay blessed no, dahil sa brother, it's already June 19. No? Actually, midway. No, almost patapos na nga ang June. Yeah. Ganun lang kabilis, no. Pagkakataon natin to para tanungin rin sila, no, ng ating question. Ano ang mid-year bonus, blessing or breakthrough, no, na hinihiling mo sa Panginoon? Kasi di ba sa trabaho meron ganyan eh. Tama. Lalo kung kayo ay empleyado, di ba, baka nga naibigay na eh. Oh, sana all. ang tanong baka naubos na. Pero ito at least, no, kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ano ba yung mid-year bonus blessing na hinihiling nyo sa Panginoon? No, mag-share kami ni Brother Mark on that, but again, join us in the conversation. Letting you know po na tayo ay live na, no, sa Radio Veritas 846. Tayo po ay nasa Veritas TV Sky Cable Channel 211, Facebook live stream ng DZRV 846. Tayo rin ay live sa ating Facebook page sa The Light of Jesus Family at ang ating YouTube live Veritas PH. Tayo rin ay napapakinggan, no, at least audio only, no, sa Signal Cable Channel 313 at E-Radio Portal. Kung gusto niyo po mag-text, no, sa amin 0918-837-4827 or 0918 Veritas. May mga pumasok ng text message, mamaya babasahin natin yan. But sige, let's jump, brother, into the conversation. Ano ang mid-year blessing or bonus na hinihiling natin sa Panginoon? Sige, mauna ka na, brother. Ako sa akin, to be honest, ang aking, alam mo, ang hinihiling natin talaga natin is financial blessing is to be successful. Pero alam mo, sa pagninilay ko sa gospel reading natin ngayon, talagang mahalaga yung meron tayong clear intention and motives. Para diyan papasok yung yung trabaho ng Panginoon na gumagawa ng mga nagbibigay ng biyaya sa atin. Yes. Definitely, no, tayong pareho ay father, no? Kaya yeah, happy Father's Day. We just came from that celebration. Definitely is to Yes. provide, but apart from it as well, no, is to protect the family. And our prayers is that the Lord will continue to prosper the work of our hands, no? Kasi kapag tayo ay nabibiyayaan, hindi lang financially but in all areas of our lives, syempre ang nakikinabang rin yan ay ang ating mga mahal sa buhay, no, yung ating mga pamilya. Kaya ayan, nagbibigay po ng pagpupugay, saludo sa ating po mga tatay, no, at definitely humiling tayo, no, sa Panginoon ng mid-year blessing, bonus at breakthrough na yan. Sa akin siguro, just to add on that, no, Mark, is definitely health, no, health is very important. Actually, I just came from parang kaka-recover lang ng ubo at sipon. Kasi medyo sunod-sunod yung ating mga naging activities, yung mga naging events, no? Coming from the preparations to our Peace U Belt launch, no? We were there as well. Thank you so much po sa lahat ng mga sumuporta, nagdasal, sa mga umatin. At after nun, di ba, dire-diretso tayo sa ServeCon, no? Kaya congratulations din sa mga nag-organize nito kasi first time ever na nagsama-sama ang mga servants ng feast at sila naman ang ating pinaglingkuran, no? At
definitely hindi lang naman kalusugan ng aking pinapanalangin, but same thing with you, it's also wealth, no? So to provide wealth, at yung wealth na yon ay hindi lang naman sa finances but also in other aspects, like halimbawa yung pagbibigay ng panahon sa pamilya. So ako, ang isa sa mga pinaka blessing sa akin is yung makasama ko yung pamilya ko, at kami ay yung bonding together, quality time together, like itong nagdaang weekend, I'm sure, no, nagbigay tayo ng panahon to celebrate Father's Day. Nagkaroon ako ng time with my brothers, no, at yung family namin, tapos sa family rin ni Milen. Ang sarap lang, no, na magkaroon ng pagkakataon para talaga magbigay tayo ng panahon sa mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Yan. Meron ka ba bang gusto ilagdag, brother? Ako, sa akin, I'm blessed dun sa Father's Day kasi kasama ko yung pamilya ko. Although nasa trabaho ako at first, syempre, sabi nga natin, provider tayo, at yung hinihiling natin na break to sa buhay natin, yung maging successful tayo. So, although nasa trabaho ako, we still make time na makapunta sa Feast Asiana, and doon nakasama ko yung wife ko, yung ano ko, hipag ko, kasama yung baby ko, syempre. At ang pinaka-blessing nun is yung mailid mo yung bata kahit hindi pa siya masyado nakakaintindi, pero sumusunod na kasi Amen. nakikita niya yung gestures mo kapag nagwo-worship ka, pag nagdadasal ka. So it's a great blessing. So sana magtuloy-tuloy yun, Panginoon, na bigyan niyo ako ng karunungan, ng lakas para mapagsilbihan sila at mabigyan sila ng prinsipyo na maipakita sa kanila yung mga tamang gawain. Leading by example, brother. Yes. Sa yung anak, no? Anong pangalan ng anak mo? Eli Sean. Wag lang Eli. natin bilisan kasi tunog Ilitchon. Yeah, importante talaga that we continue to look after the young people, and whatever that we're doing, ginagaya rin nung ating mga nakababata, no? Kaya importante talaga na ayan, nag-celebrate tayo ng Father's Day, but it's also an opportunity for us to also continue to celebrate it, no, in many different ways, lalo na ayan, kasama namin kayo sa gabay. Letting you know po, ayan, ang imbitasyon namin talagang every gising is a blessing, simula ng bawat umaga ng may ngiti at pag-asa. At ang gabay po ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga. Sundays naman po, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. Iba-ibang anchors, iba-ibang araw, pero ito ay as we continue to anchor ourselves, no, para gabayan ng salita ng Diyos, no, as we apply this in our day-to-day life, no. Kaya ayan, samahan niyo po kami sa conversation. Nag-share na kami ni Brother Mark. Kayo naman, ano ang mid-year bonus blessing o breakthrough na hinihiling nyo sa Panginoon? At kanina nga, binahagi na nga natin na ang isa sa mga blessing at breakthrough, Mark, ay nagkaroon tayo ng bagong feast, newest feast in our Feast Bay area family, and ito ang the Feast U-Belt. Ayan, we're letting you know that this is for professionals, for students, at ito ay sa UST Jollibee Dapitan lamang, no? So letting you know that ayan, I'm not sure kung updated ang ating PowerPoint or itong ating pinapakitang larawan, but this is the launch, no? But ayan, letting you know na ang ating series na upcoming for this one is Rested, Rediscovering the Sabbath. So I want to encourage you as well na kakatapos na natin ang series ng Feels, diba? Why your emotions matter. Maganda rin, brother, na pag-usapan ngayon ang halaga ng pahinga. Yan. And speaking of pahinga, talaga nagpahinga po ko nitong nagdaang weekend. At hanggang ngayon naman, dapat tuloy-tuloy yun eh. So yan, something to look forward sa ating mga feast. Bisitahin nyo po ang The Feast U-Belt. At mamaya at 6 p.m. we have our Facebook Live. Ang talk natin is about rest. Yes. And then 7-week journey, brother, for all of us. Let's also do some greetings, no, siguro, ayan, while our team maybe are also looking after ating slides, no. Ayan, binabati natin si Boring, thank you for joining us, no. Si Gliceria, good morning, gabay sa Biblia, every gising is a blessing, from Binondo, Manila. At ayan, binabati natin baka dyan sa Light of Jesus Family. Sa Light of Jesus Family, binabati natin si Ma'am Eden Sardenya. Sabi niya dito, miracle healing for me, matanggap sa ina-applyan na work at success of my small soap business. Yan. Siyempre, yan, batiin rin natin si Ma'am Cora Talon na good morning sa atin. And Cathy Kalamlam, yan, God's Winsome Wednesday, yan, from Fairview. Okay. Yeah.
maraming salamat din no, sa mga kasama natin. Ayan, tinutulungan tayo no, si Kuya Edgar at si Kenneth. No? Mukhang yes, I think it's my bad. Mukhang yung slides na binigay ko sa inyo was last time at hindi updated. But don't worry, at least no, through our conversation, pwede pa rin natin magamit siya. May mga slides pa rin dyan na magagamit natin. Thank you, brothers. Alright, kanina pinag-usapan natin that breakthrough. No? Speaking of breakthrough, nagkaroon tayo ng ServeCon at isa sa mga breakthrough talaga na nagsama-sama, brother, no? At least we have that sense of being together at that also includes no yung ating mga leaders, no, we get to see them serving, nagbibigay ng pandesal, ng kape. Talagang ServeCon, ServeCon. Anong highlight sa'yo ng ServeCon? Nako, it's all about what we do is really for the glory of God, hindi para sa atin. Yes. At yun, mas i-equip tayo para mas mapagsilbihan natin. Hindi lang ang Panginoon, syempre, yung mga binigay sa atin ng Panginoon, yung mga attendee, the servants, Yes, the co-believers. Binabati natin lahat muli ng mga nag-serve at yung mga umaten, Yes. no, the servants all around at least Mega Manila at meron yung mga from provincial. Kaya maraming salamat po at looking forward na next year ulit, no, magkaroon tayo nito, no. Merong for leaders, merong for the general servants, pero again, all of us are blessed. Before we pray, brother, recently meron kang naging viral na post on Father's Day. Yeah. Maybe you can share about it. Yeah, because pinost ko siya madaling araw pa lang pinost ko siya, then bigla siyang dumami. Siguro mas nakakonect dun yung very inspiring kasi yung message ko na sinabi ko na we celebrate not just a fatherhood but the profound role fathers play in leading their children closer to faith. Yan, like how a shepherd guides his flock, a father's love and guidance can lead his family to discover the greatest gift of all, God's love. At yun, ini-encourage natin yung ating mga ama na i-lead natin yung ating kabataan. Kasi iba kapag lalaki yung nag-lead ng kanyang pamilya sa sa simbahan, di ba? Tama. Mas solid yung foundation. Yes. At yan, pagsamasamahin po natin ating mga prayer petitions as we pray to our God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan, at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalin tulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo ngayon ay dadako sa ating kwentong gabay. Okay, ang pamagat ng ating kwentong gabay ay Matamis na Alay na ibinahagi ni Sis Marian Mencias. At ito ay inspired mula sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 6, verses 18. Sabi doon ni Jesus, ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kwento ni Sis Marian. Matagal ko nang pinagdarasal ang isang mahal sa buhay, ngunit parang walang nangyayari. Sinubukan ko na siyang kausapin, bigyan ng aklat at dalhin sa simbahan. Pero inilagay ng Diyos ang bersong ito sa aking puso. Ang ganitong uri ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Mula yan sa Matthew chapter 17 verse 21. Sinunod ko ang Diyos at nag-ayuno para sa taong ito. Walang ibang nakakaalam ng ginawa ko. Sa halip na magreklamo at husgahan ang taong ito, ipinagdarasal ko siya. Inisip kong magkakaroon din siya ng magandang buhay balang araw. Ilang taon din bago sinagot ng Diyos ang aking dasal. Nakalaya ang taong ito sa kanyang toxic relationship at nagsimulang magbasa ng salita ng Diyos. Sa pag-aayuno, pumilos ang Diyos sa aking puso. Inalis niya ang kayabangan ko at ipinalit dito ang tunay na pagmamahal. Kahit na mahirap ang pagsunod sa ating Ama, tayo naman ay pagpapalain niya. Ang kanyang daan ang mag-aakay sa atin sa tunay na kalayaan at ligaya. Pag nilaya natin, tinawag ka ba ng Diyos para mag-ayuno? Maging excited ka dahil parating na ang breakthrough.
Manalangin tayo. Ama, tulungan mo akong magmahal ng tulad mo, tahimik, malakas, at walang kondisyon. San Romualdo Abad, ipanalangin mo kami. Amen. Amen. Maraming salamat, Mark, no, at kay Sis Marian Mencias, no, for sharing with us itong ating kwentong gabay. Talagang napapanahon at paalala sa atin. Alam mo ba, trivia, na si Sis Maan, there was a time na 1 week siya dito sa gabay because it was also her book promotion during that time. Tapos talagang araw-araw nandito siya sa gabay, no? At ayan, salamat rin sa ating mga kaibigan from feastbooks.ph, no? Of course, nandiyan ang ating mga devotionals na gabay, Sabat Companion at Didake. And letting you know, ang mga libro ni Brother Bo Sanchez ay available rin sa feastbooks.ph or sa Shopee at Lazada. At ang ganda ng ang ating episode, no, or itong edition ng Feast Magazine for the month of June, The Grace of Rest. Yan. Kaya feel free po to check it out, feastbooks.ph. Magkakaroon tayo ng ilang mga paalala, patalastas, magbabalik po ang programang Gabay. Nagbabalik po ang ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo, and this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. Kasama niyo po Coach Cecil Libiran together with Brother Mark Lee Isidro. At usapang Father's Day, usapang mid-year bonus ang pinag-usapan po natin. Kaya samahan niyo po kami sa ating conversation. And again, to those of you who are online, feel free to tag your friends, share this Facebook Live. Ang ating pong question ay ano ang mid-year blessing, bonus, or breakthrough na hinihiling nyo sa ating Panginoon. At kanina nagbahagi na nga po kami. Titingnan natin sa mga comments ngayon or text message na pumasok kung merong mga sharing dito. Dito, ayan, binabati pa rin natin si Roberto, bumabati rin si Edita, hello po sa inyo. Si Lina from San Miguel, Bulacan. Ayan, si Joe, sabi niya, praying for God's blessing of being a blessing to others in need today, through my presentation tomorrow, through our advocacy meeting. Ayan. And may our everyday be filled with opportunities to serve others. Salamat sa iyo, Joanne. Ayan, Fauni. Ayan. At si Cory ay every blessing po with a lot of bonus na. Ayan. I'm so grateful. Si Jane, thank you Lord. Kasama pa din namin si Father namin. Aww. Tama naman, no? Talagang meron po mga ibang mga pamilya na they are not celebrating this year, no? Together with their father, no? In fact, nakikiramay tayo kay Brother John Silan kasi parang Father's Day nung kanilang tatay ay nawala, no? Kaya medyo mabigat yun, no? But we continue to pray for the whole family of Brother John Silan. He's our feast builder for Feast Makati. Oh, ayan. Brother John, may mga yan, dito naman ang bumati rin si Brother Monching Maribaw. Yan, good morning po brothers at sa lahat ng mga kapanalig. Every gising is a blessing and a new beginning. Happy Wednesday. Siyempre, bumati ulit si Connie Darakan. Yan, is watching now. Yes, si Mel dito from Calgary, Canada. Pinabati din natin kakatapos na ng kanilang feast, grand feast, no? With Brother Monching Bueno, with Brother Neo Kalonge. Yan ay mga trivia rin po. Dati nating mga gabay anchors. Kaya, ayan, binabati natin lahat, no? Maraming salamat. Ito, mga text message mo masok kanina ay nag-request po. Ayan, si Kapanalig 1500. Pakisama po sa Banal na Misa. Ang soul of Melchor Venturina, Leonidas de Jesus, in Jesus name. Ayan po, so yung mga panalangin nyo po ay iniaalay natin sa misa araw-araw dito sa Radio Veritas. Ito si Kapanalig 8278, please pray for my son's miraculous healing and safety among others. Thanks, Mike of Rizal. Maaring ito yung healing na, no, na mid-year breakthrough or blessing. Ito naman, sige, brother. Si Kapanalig 0512. 0512 yan. Good morning, ako taga San Jose Heights, Muson, Marlene Anopol. Kahit po na mahirap ang buhay, number one si Lord sa akin, isa ako pinagaling yan po, number one. Bonus ko ang sakit ko, pinagaling ni Lord. Amen. Buti binabasa mo na kompleto kasi baka akala. Pero minsan yung pagkakasakit, pagkakataon na yun para mag-rest at to reconnect with God, di ba, in prayer? Yes. At nagiging blessing din talaga yan. Ito, si Kapanalig 3914. Yan. Thanks God, gumaling na po ako. Protection sa pamilya ko. And si Lynn Javier. Samamas.
Guagua, Feli Javier. Feli Javier. Ayan, maraming po salamat sa inyong mga text message at mga prayer petitions. So just keep it coming. And of course, no, alam natin, brother, coming from our ServeCon nga, ang ganda ng verse, Matthew chapter 25, verse 23 that says, "Well done, good and faithful servant." Kaya lahat po ng mga naglilingkod, hindi lang sa The Feast or the Light of Jesus family, pero sa mga parishes, no, sa mga iba't ibang mga communities, no. Yes. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod. We celebrate you because you said yes to Jesus, no. Minsan ako naalala ko dati, brother, kaya ako nag-serve or nag-volunteer kasi ay may pagkain daw. May mga ganyan, mga simpleng mga bagay. O kaya ako nag-yes kasi nandun si crush, di ba? Sa una, you start with mababaw na mga bagay, pero eventually lalalim yung commitment mo, no? At I believe the Lord can take that. Yung mga parang selfish motives, no? And kanina you were sharing something about it, na dapat hindi siya yung agenda mo. Ang inuuna mo, dapat ang inuuna mo ay agenda ni Lord, no? Amen. Ikaw ba, Mark, how can you share maybe an experience of you saying yes to the Lord, serving, maybe itong sa feast, or maybe in your advocacy now? Ako siguro, tulad mo rin, naalala ko nung una akong nag-service kasi maybe it's a pain on my heart na medyo kulang ako sa pansin, kaya nag-serve ako as a warm para magpapansin at bumati sa mga tao at mapansin ako. Then syempre sa advocacy ko naman, bilang salesperson, napakahalaga yung magkamayroon ng integridad na hindi lang tayo nagtatrabaho para sa komisyon or para makilala, kundi para matulungan talaga yung ating kliyente na bigyang halaga yung kanilang investments. Yan yung akal sa ating ebanghelyo ngayon, yung mga ginagawa natin sa ano natin sa pagiging holy ay mayroong malinis na intention at hindi naghahanap ng makamundong pagkakilanlan. Yes, sa gospel today, di ba? It speaks about yung dapat hindi pakitang tao. Yung dapat talagang ginagawa mo ito dahil taos sa puso at talagang buong puso mong gustong maglingkod sa tao. At syempre, tao talaga tayo, may mga kahinaan tayo, pero we catch ourselves now. Oo nga, no? Kung ang Panginoon Diyos nga ay Panginoon na naglingkod, di ba? Hindi siya naparito para paglingkuran, yun rin ang tawag sa atin. Patuloy tayong maglingkod at patuloy tayong magmahal, no, sa ating kapwa at kung ano man yung mga ipinagkatiwala sa atin. Kaya muli, no, ipinapanalangin natin lahat ng mga servants ng feast, no, Mega Manila, provincial and international, at maraming salamat. And maybe you've been blessed by the feast, say yes to serving, no. Sa una parang mababaw na dahilan, but eventually ayan, si Lord, lalalim ka, no, sa relasyon mo sa Panginoon at sa pakikipagkapwa tao. At sakto rin naman, no, na tayo naglilingkod, babalansin natin with the new series that we have rested. This is covering the Sabbath, no? And bro, sobrang powerful. 7-week journey ito. Kaya iniimbitahan po namin kayo na dumalo po sa ating feast event. And speaking of a blessing, marami pong salamat dahil kayo ay bahagi ng biyaya sa radyo, sa inyong pagbibigay, sa inyong tulong. Nasusuporta po natin ang mga Feast Mercy Ministries natin. At pwede nyo bisitahin ng feastmercyministries.com for all the details. And last Saturday, brother, umatin tayo ng fundraising. No, sobrang touch tayo na sa pagbabahagi ni si Shelly, no, Javier Foliero, at talagang napakahalaga po na talagang tayo ay payaman, hindi lang para sa sarili natin, pero para tayo ay makapagbigay ng tulong sa ibang tao. Brother, what was your takeaway about that fundraising for, supporting and helping our Mercy Ministries? Siguro yung acronym na share ni Brother JB na yung GIVE, yung G is for, of course, giving. Giving is because we are generous. And letter I is Intention investment. Ba yan? Investment, okay. It's our investment for the kingdom of God. And letter B is we give value. Kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, that's we value and we give it. Siyempre yung letter E is to extend the kingdom. And yun, para maging generous tayo, those give, those acronym, kailangan natin isabuhay. Kasi hindi lang naman tayong biniyayaan tayo ng Panginoon para maging biyaya sa ibang tao. Amen. We are blessed to be a blessing. So let's continue the cycle of generosity. Let's invest in the mission of impacting lives. Para po sa paraan ng pagtulong, bumisita po sa www.biyayasaradio.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving. And again, your giving goes a long way. Maraming salamat po sa inyong suporta sa Biyaya sa Radyo. May God continue to bless you as you continue to bless more people.
Amen. And another blessing is our Feast app. The all-new Feast app is available. Read the Bible, daily devotions, weekly Feast Talk series, and many more. Yung libreng version po niyan ay panalong-panalo na. How much more yung premium version, and the details are inside the app. You can download it sa Google Play o kaya sa App Store natin kung kayo ay iOS device. So available po for Android and iOS devices po yan. Feed your faith. At sa lahat ng mga kababaihan, save the date nyo na po, August 17, Pure Joy Jewels Conference, no? Sa SMX Manila po gaganapin yan, at ang tickets po ay available na, regular, premium, and even online, jewelsconference.com. This is to support our Mercy Ministry still, no? So na-bless ka na, umattend ka na, na-enrich ka na, at ayan, naging bahagi ka pa ng ating pagtulong sa Grace to be Born Foundation at Jeremiah Foundation. Bisitahin niyo po ang jewelsconference.com. Pure Joy! And of course, no, again, inianyayahan natin sila na hindi lang patuloy na makinig sa mga programa natin sa Radio Veritas, but that also includes, no, sa ating pong gabay, no, Mondays to Fridays, at 5 to 5:30 ng umaga Philippine time. Kapag Sundays, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. Again, ako, ang isa sa mga pinaka-blessing nito, brother, is that we get to continue to bless them, not just ngayong oras na to but actually they can join yung ating mga programa at online sa ating mga Facebook pages. So yan, sa The Feast You Built nga po, mamaya at 6 p.m. we will have our live stream para sa ating start ng series na Rested. Ayan, rediscovering the Sabbath, at ang talk natin ay rest, about rest, no? Ang ganda ng message, let go and let God be God. Yan. Yes. And then, of course, at 7 p.m., we'll have our Sumustahan. So, the feast you built, you belong, you are loved, and you are made for more. Brother Mark, any closing message before we come in prayer? Siguro ang closing message ko is na yung halimbawa ni Haring Solomon na hindi siya humiling or hindi siya humingi ng kayamanan at kapangyarihan, kundi humiling siya ng karunungan, wisdom, at ng pagkakaunawa, knowledge and understanding. And ganun rin sa ating mga service at sa ating mga kahilingan sa buhay. Let's ask God for the gift para maging fruitful tayo. Amen. Yes, and that's our prayer, and that's why tama po ang inyong desisyon na makinig sa ating programang Gabay. Nagabayan kayo, merong karunungan at may mensahe ang Panginoon Diyos sa atin. May humabol na text message kay Kapanalig 3799. Sabi niya, good AM po, prayer request po para sa personal intentions ng anak ko na si Anthony Carlos. Salamat po, Kapanalig Clarita Santiago ng Valenzuela City. Sige po, let's come in prayer with all of your prayer petitions in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, marami pong salamat muli at nangusap kayo sa amin at pinaalala nyo sa amin, Panginoon, na patuloy kaming magtiwala sa inyo sa kabila ng mga pagsubok namin, at tinatanggap po namin ang mensahe para sa araw na ito. Muli, we declare this as another Wednesday, and yes, Lord, we have received our best mid-year bonus blessing and breakthrough. Walang iba kundi Ikaw. Alam namin kasama ka namin moving forward for the next months to come as we finish this 2024 strong. This is our prayer. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po for joining us once again. This is Coach Tracy Libiran with Brother Mark Lee Isidro na nagsasabing si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumain niyo ang katotohanan. God bless everyone. A blessed Wednesday. Gabay, araw-araw na pagninilay.